Paano maiiwasan ang engine overheating? Ating alamin. Adventurous ka din ba? Trip mo bang mag-travel sa isang lugar na hindi mo pa nararating? Ang sarap ng feeling, diba? Yung tipong ang lakas pa ng sound ng tikot mo, tapos may pagsabay ka pa sa favorite music mo. Pero paano na lang kung sa gitna ng iyong paglalakbay ay bigla na lang huminto ang iyong sasakyan at may umuusok na pala sa ilalim ng hood nito? Patay! Overheat na pala ang tikot mo. Bad trip, di ba? Sira na nga yung lakad mo, problemado ka pa. So, paano nga ba natin maiiwasan ang engine overheating? Ito ang i-share ko sa inyo ngayong araw, mga idol. Pero para lubos ninyo pong maunawaan ang tungkol dito, ikukwento ko muna sa inyo kung saan nga ba nagmumula ang pagkakaroon ng init sa loob ng makina ng ating mga sasakyan. Alam nyo po mga idol, ang lahat ng mga sasakyan na mayroong internal combustion engine ay mayroong ding cooling system na tinatawag. So, ano po ba yung internal combustion engine? At ano po ba ang kinalaman nito sa engine overheating? Ang internal combustion engine po ay yung mga makina na ginagamitan ng petroleum products para umandar. At sa pag-andar po nito, dumadaan po ito sa 4-stroke cycle na tinatawag. So ano naman po yung 4-stroke cycle? Ito po yung intake, compression, power or combustion, at exhaust. So bago po tayo lumayo sa ating topic, panoorin niyo po muna ito para sa mas madaling paliwanag. Ang internal combustion engine po ay umaandar sa pamamagitan ng 4-stroke cycle. Una, sa pagbaba po ng piston nito, bumubukas po ang intake valve nito para papasukin ang fuel and air mixture. Pangalawa, sa pagtaas po ng piston nito, iko-compress po ang fuel and air mixture sa loob nito habang nakasarado ang intake at exhaust valve nito. Pangatlo, susunugin po ang nakompress na fuel and air mixture sa loob ng combustion chamber sa pamamagitan ng spark na magmumula sa spark plug at itutulak nito ang piston pababa. Pang-apat, sa muling pagtaas po ng piston nito, magbubukas naman po ang exhaust valve nito para ilabas ang excess gases na hindi nasunog sa loob nito. At paulit-ulit lang po ang cycle nito habang umaandar ang ating mga sasakyan. Intake, compression, power, exhaust. At paulit-ulit lang po ito ng paulit-ulit. At ito po ang internal combustion engine. At sa bawat cycle po ng pag-andar ng makina ng ating mga sasakyan, nagbubunga po ito ng matinding init sa loob nito dahil sa pagsunog sa air and fuel mixture sa loob ng combustion chamber. At yun po ang kailangang palamigin para mapanatili itong nasa normal operating temperature. At ito po ang dahilan kung bakit mayroong cooling system ang mga sasakyan. Ang cooling system po ang mag-aalis ng sobrang init sa loob ng makina habang umaandar ang ating mga sasakyan. Ito din po ang magkokontrol sa tamang init para mapanatili ang normal operating temperature na kailangan nito.
So, ano-ano naman po ang bumubuo sa cooling system ng ating mga sasakyan? Unahin na po natin ang water pump. Maraming klase po ang water pump ng ating mga sasakyan at nakadepende po ito sa bawat model or manufacturer nito. Pero iisa lang po ang function nito pagdating sa cooling system ng ating mga sasakyan. Ito po ang nagpapagalaw sa coolant sa loob ng cooling system ng ating mga sasakyan habang umaandar ito. At ito po ay sa pamamagitan ng mga impeller sa loob nito. At pinapaikot naman po ito sa pamamagitan ng drive belt, fan belt, at sa mga bagong sasakyan, minsan po ay kasama na din ito sa timing belt. Depende na lang po sa modelo o manufacturer nito. Nakakabit po ang water pump sa may bandang unang bahagi ng makina ng ating mga sasakyan. Isunod naman po natin ang radiator. Ang radiator naman po ang nagsisilbing tagapagpalamig ng coolant na nagmumula sa loob ng makina ng ating mga sasakyan sa tuwing magbubukas ang thermostat nito. Mayroon pong dalawang klase ng pagkakayari ng radiator. Sa mga makabagong sasakyan po, ang mga nakakabit na ay halos yari na sa plastic ang tangke nito at aluminum naman ang core nito na siyang dinadaluyan ng coolant. Ito po ay mas kilala sa tawag na plastic aluminum type. Sa ganitong yari po ng radiator, ang daloy po ng coolant ay sa direksyong pahalang dahil pahalang din po ang pagkakaposisyon ng mga maninipis na tubo nito o yung tinatawag na core tube. Sa magkabilang gilid po nakalagay ang inner at outer tank nito. Sa mga sasakyan pong may automatic transmission, mayroon pong ekstrang tangke ng oil cooler sa loob ng isa sa mga plastic tank nito. Ang isa naman pong klase ng radiator ay copper brass type. Ito po yung sinaunang yari ng radiator kung saan nasa ibabaw at ilalim ang tangke nito at pababa yung pagkakayari ng core nito. Ang tangke po nito ay yari sa brass at yari naman sa copper ang core nito. Sa pababang direksyon naman po ang pagdaloy ng coolant dito. Isunod naman po natin ang radiator cooling fan. Ito naman po ang tumutulong sa radiator para mapabilis na mapalamig ang coolant na dumadaloy dito, lalong-lalo na po sa mga panahon na mabagal ang takbo o nakahinto ang mga sasakyan. Kalimitan po ay yari sa plastic ang fan blades nito. Mayroon din po itong electric motor na siyang nagpapaikot dito sa oras na maabot ng makina ang normal operating temperature nito. Mayroon din pong mga makina na nakakabit na sa water pump pulley ang fan blades nito at kasabay na ito sa pag-ikot ng makina. Isunod naman po natin ang thermostat. Ito naman po ang nagkokontrol sa pagdaloy ng coolant sa loob ng makina ng ating mga sasakyan. Nakapwesto po ito sa loob ng thermostat housing sa pagitan naman ng cylinder head at upper radiator hose ng ating mga sasakyan. Kapag malamig pa po ang makina ng ating mga sasakyan, nakasarado po ang valve nito para maabot nito ang normal operating temperature nito at magbubukas naman ito kapag naabot nito ang nakaset dito na thermostat rating. Nakakalibrate po ang valve nito at kalimitan pong nagbubukas ito kapag naabot na nito ang 185 degree Fahrenheit hanggang 195 degree Fahrenheit. At kapag bumukas na po ito, yung coolant na nasa loob ng makina ng ating mga sasakyan ay dadaloy papunta naman sa radiator kung saan ito palalamigin.
Isunod naman po natin ang radiator cap. Ang radiator cap po ang nagsisilbing selyado at tagapag-alis ng overpressure sa loob ng cooling system ng ating mga sasakyan. Alam niyo po, kapag umiinit ang coolant, nag-expand po ito dahilan para tumaas ang pressure nito sa loob ng cooling system. At dahil selyado po ang cooling system, kailangan ito ng malalabasan. At ito po ang trabaho ng radiator cap. Nagbubukas po ang valve nito para magbigay daan sa coolant sa tuwing mag-expand ito sa loob ng cooling system. At ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas nito para maiwasan na magkaroon ng sobrang pressure at mampanatiling walang hangin sa loob nito. Isunod naman po natin ang coolant reservoir or reserve tank. Kapag nagkakaroon po ng sobrang pressure sa loob ng cooling system ng ating mga sasakyan, nagbubukas po ang valve ng radiator cap para bawasan ng coolant na nasa loob nito. At sa pagbabawas po nito, kailangan po may pansamantalang mapupuntahan ito para kapag lumamig na ulit ang makina ng ating mga sasakyan, ay muling maibalik ito sa loob ng cooling system. At ito po ang trabaho ng coolant reservoir o reserve tank. Isunod naman po natin ang heater core. Ang heater core po ay parang mini radiator. Ito po ang nagbibigay ng init sa loob ng ating mga sasakyan, lalo na po sa mga lugar na mayroong mabababang temperatura. Dito po kumukuha ng mainit na hangin na ibinubuga sa loob ng ating mga sasakyan kapag naka-on ang heater switch nito. Isunod naman po natin ang core plug or freeze plug. Ang core or freeze plug po ay yari sa manipis na bakal at nakakabit po ito sa may gilid at likurang bahagi ng engine block. Marami po siguro ang tatanong at mga hindi pa nakakaalam kung bakit mayroong mga butas sa gilid ang block ng makina ng ating mga sasakyan. Alam niyo po mga idol, habang hinuhulma po ang engine block ng ating mga sasakyan, mayroon po itong hinulmang buhangin para malagyan ng butas o daanan ng coolant o yung tinatawag pong water jacket sa loob nito. At after po ng proseso nun, kailangan namang alisin ang mga buhangin sa loob nito at dito po sa mga butas sa gilid ng block, padadaanin yun. At para naman po masaraduhan ang mga butas nito, kailangan po ng plug na magsasarado dito. At yun po ang trabaho ng core or freeze plug sa cooling system ng ating mga sasakyan. Isunod naman po natin ang hose. Mayroon pong 5 main hose na bumubuo sa cooling system ng ating mga sasakyan. Ang mga ito po ay yari sa goma o rubber na mayroong iba't ibang hugis at laki na naaayon sa modelo ng isang sasakyan. Una na po dito ang radiator hose. Mayroon pong upper at lower hose ito na may kalimitang sukat po itong 2 pulgada ang bilog ng mga ito. Sunod naman po ang heater hose. Mayroon po itong 2 hose at ang mga ito po ay ang heater feed hose at heater return hose na mayroong sukat po na 1 pulgada ang bilog nito. Ang panglima naman pong hose ay ang bypass hose. Ito po ay kalimitang may sukat na kalahating pulgada ang bilog nito at nakaliko ang pagkakayari nito. Mayroon din pong mga sakyan na steel pipe ang ginagamit na bypass sa halip na rubber. Ang mga hose pong ito ang siyang nagdudugtong sa ibang components ng cooling system
ng ating mga sasakyan. Isunod naman po natin ang cylinder head gasket. Ang engine block at cylinder head po ng ating mga sasakyan ay kalimitang yari sa bakal, cast iron o aluminum. At kahit po anong kinis ng pagkakagawa nito, kailangan po nito ng gasket sa pagitan nito na siyang maghihiwalay sa tubig at langis na dumadaloy sa loob nito. At ito po ang trabaho ng cylinder head gasket. Ang cylinder head gasket po ang magsisilbing selyado sa pagitan ng engine block at cylinder head para hiwalay na makapag-circulate ang tubig at langis sa loob ng makina habang umaandar ang ating mga sasakyan. Isunod naman po natin ang coolant o antifreeze. Ito naman po ang ginagamit na liquid sa loob ng cooling system ng ating mga sasakyan. Ang coolant o antifreeze po ay naglalaman ng pinaghalong tubig at chemical na alinman po sa mga sumusunod: ethylene glycol, propylene glycol, methanol o glycerol. Mayroon pong iba't ibang kulay ang coolant at nakadepende po ang paggamit nito sa modelo o manufacturer ng sasakyan. Ang coolant po ang ginagamit sa cooling system ng ating mga sasakyan para mapanatili ang normal operating temperature ng makina nito. At ito po ay sa pamamagitan ng pagpapababa ng freeze point nito sa mga lugar na nagkakaroon ng yelo at pagpapataas naman po ng boiling point nito sa mga lugar na may init. At iyon po ang bumubuo sa cooling system ng ating mga sasakyan. Ngayon po, mas madali nyo na pong mauunawaan kung paano po ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng engine overheating. Ang tanong, paano nga ba natin ito maiiwasan? Simple lang po ang sagot dyan. Ito po ay sa pagpapanatili na nasa magandang kondisyon ang lahat ng parte o bumubuo sa cooling system ng ating mga sasakyan. Ay sa paanong paraan po natin ito gagawin? Madali lang po ito mga idol. Alam nyo po, ang number 1 kalaban ng cooling system ng ating mga sasakyan ay yung leak o tagas. Kasi po kapag mayroong leak o tagas sa cooling system ng ating mga sasakyan, nakukulang po ang coolant sa loob nito at napapalitan po ito ng hangin kaya nag-o-overheat ang makina ng ating mga sasakyan. Ito po ay sa kadahilan ng hindi kayang i-absorb ng hangin ang init na nagmumula sa loob ng combustion chamber habang umaandar ito. Pero alam nyo po ba na bago tuluyang magkaroon ng major leak ang system nito, nag-uumpisa muna po ito sa pinakamaliliit na leak na halos hindi natin mapapansin dahil wala namang tumutulo sa ilalim ng ating mga sasakyan kapag nakapark ang mga ito. Pero malalaman naman po natin ito sa pamamagitan ng regular na pagtingin sa coolant level nito sa coolant reservoir o sa radiator. Kapag may leak po ito, magbabawas po ang level nito. Pero isang mahalagang paalala lang po, huwag na huwag po ninyong bubuksan ang radiator cap at coolant reservoir cap kapag mainit ang makina ng ating mga sasakyan kasi siguradong mapapasok po kayo nito. Gawin lamang po ito kapag lumamig na ito. Ugaliin din po natin na regular na i-check ang lahat ng klase ng fluid, langis at ibang mahalagang parte ng ating mga sasakyan lalo na po bago tayo magbiyahe ng malayo. Pero kung wala naman po kayong kakayahan na gawin ito mga idol, maaari nyo pong dalhin ang inyong mga sasakyan sa inyong trusted mechanic para sila ang mag-check ng inyong mga sasakyan.
Mahalaga din po na regular nating paservisan ang ating mga sasakyan at palitan ang mga dapat at kailangang palitan kahit hindi pa po ito ganun kasira. Kasi po, baka yung akala nating simpleng hose lang na hindi napalitan, maging kasing halaga na ito ng isang sasakyan sa gastusan. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat. Pero ang mas malupit dito mga idol, darating pa ito kung kailan hindi mo inaasahan. Kaya yung akala mo na happy trip, mababa trip ka na lang. At sana po ay naibigan nyo ang aking kwento ngayong araw. At para naman po sa mas marami pang kwento tungkol sa kalimitang mga nagiging problema o sira pagdating sa overheating ng ating mga sasakyan, manatili po sana kayong nakasubaybay sa ating channel. At kung kinapulutan nyo po ang bidyong ito ng kaunting kaalaman, huwag nyo naman po sanang kakalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Huwag nyo din po sanang kakalimutang mag-subscribe at pakipindot na din po ng notification bell para updated ulit kayo sa mga susunod ko pa pong mga kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, hangad ko po lagi ang inyong ligtas na paglalakbay. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free